Ang biyenan kong si Doña Sofia ay laging nagpapanggap na siya ang pinakamahinhin at pinakadesente na babae sa balat ng lupa. Nagtakda siya ng sandamakmak na mahihigpit na patakaran. Pinilit akong manirahan sa bahay ng mga biyenan ko na parang isang madre sa isang kumbento. Ngunit isang hapon, nang bumalik ako ng hindi inaasahan para kunin ang isang dokumento, nakita ko mismo kung paano niya kalmadong itinago ang isang lalaking mas bata pa, na halos kaedad lang ng anak niya, sa loob ng aparador na gawa sa nara. Agad akong tahimik na lumapit, isinara ang trangka sa labas, at kinuha ang aking telepono para tawagan ang aking biyenang lalaki. Itay! Umuwi po kayo agad. Kailangan daw po ni inay na maglinis kayo ng aparador. May mahalaga po kasing problema. Bakit ko itinulak ang pinakamakapangyarihang babae sa pamilya ng aking asawa sa isang landas ng kahihiyan at pagkasira ng puri? Ang kwento ay nagsimula 3 taon na ang nakalilipas. Noong opisyal akong naging manugang ng pamilyang Montenegro. Kung titingnan ng mga tagalabas, sasabihin nilang napakaswerte ko. Ang aking biyenang lalaki, si Don Alejandro, ay isang retiradong undersecretary. Isang taong laging may anyong kagalang-galang, seryoso, at mas pinapahalagahan ang pangalan ng pamilya kaysa sa sarili niyang buhay. Ang biyenan kong babae, si Doña Sofia, ang pangulo ng Catholic Women's League sa aming parokya, laging nakasuot ng mga eleganteng bestida, kumikinang nakuwintas ng perlas, at may ngiting puno ng kabaitan. Ang aking asawa, si Mateo, ay isang civil engineer. Mukha siyang mabait at disente, ngunit sa katotohanan, isa lamang siyang duwag, isang malaking sanggol na hindi kailanman nangahas na sumagot kahit kalahating salita sa harap ng kapangyarihan ng kanyang ina. Sa malaking 3-story house na iyon sa gitna ng isa sa mga pinaka-eksklusibong subdivision sa Alabang, lahat ay nakaayos sa isang perpektong kaayusan na nakakasakal. Doon, ang salita ni Doña Sofia ay batas. At ako, isang marketing director na may buwanang sahod na umaabot sa 7 numero, isang babaeng nakabili ng sariling sasakyan bago pa man mag-asawa, ay itinuring niyang parang isang utusan, isang kasangkapan para mapanatili ang imahe ng isang disenteng pamilya. Naaalala ko pa ng malinaw, 3 araw pa lang ang nakalipas sa isang hapunan, ang katahimikan sa mesa ay napakatindi na maririnig mo ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa plato. Kagagaling ko lang sa isang meeting kasama ang kliyente. Suot pa rin ang aking corporate dress na lagpas tuhod, na may napaka-eleganteng V-neck na formal at disente naman. Ngunit nang makita ako ni Doña Sofia, agad na kumunot ang kanyang noo. Ang matalas niyang mga mata ay sinuri ako mula ulo hanggang paa, na para bang nakakita siya ng isang bagay na napakarumi. Ang mga babaeng may asawa na ay dapat marunong magdala ng sarili. Nagtatrabaho ka, hindi ka nagpe-fashion show. Bakit ka nagsusuot ng ganyang klasing damit na halos hubad na? Ang pamilyang Montenegro ay isang pamilyang may pangalan. May tradisyon ng pagiging disente sa loob ng maraming henerasyon. Kapag lumabas ka ng bahay, hindi ikaw ang sisiraan ng mga tao, kundi ang pamilyang ito dahil hindi raw marunong magturo ng manugang. Simula bukas, lahat ng bestida mo na may malalim na hiwa sa leeg o walang manggas, itapon mo lahat para sa akin. Huwag mo nang hintaying sabihin ko ito sa pangalawang beses. Tama ang sinabi ng inay mo, sabad ni Don Alejandro. Ang manugang ng pamilyang ito ay dapat laging formal, mahinhin kung maglakad, mahinahon kung magsalita, at ikaw Mateo, bilang asawa, hindi mo ba alam kung paano disiplinahin ang asawa mo? Hahayaan mo siyang magsuot ng ganyang klaseng damit? Ano na lang ang iisipin ng mga kliyente niya? Ang karangalan ng pamilyang ito ay hindi maaaring dungisan ng isang babae. Opo, itay. Opo, inay. Tatandaan ko po. Mag-iingat na po ako. Yumuko ako at magalang na sumagot sa mga sermon na iyon na walang katuturan, tulad ng ginawa ko sa daan-daang beses sa loob ng 3 taon. Si Mateo, na nakaupo sa tabi ko, ay nakatutok lang sa kanyang kanin, hindi nagsalita kahit isang salita para ipagtanggol ang kanyang asawa. Siya'y isang duwag na nanahimik, hinahayaan akong lapastanganin ng kanyang mga magulang. Nagtiis ako. Hindi dahil takot ako o mahina, kundi dahil pinalaki ako sa isang tunay na disenteng pamilya.
Itinuro sa akin ng aking mga magulang ang halaga ng pagtitiis para mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Naniwala ako na kung magiging mapagparaya lang ako, kung gagawin ko ng maayos ang lahat mula sa pagbabadyet, pakikisama sa pamilya, hanggang sa pag-aalaga sa kanila gamit ang perang pinaghirapan ko, darating ang araw na makikita nila ang aking halaga. Ngunit nagkamali ako. Ang tubig ay nakasisira ng bato, ngunit ang kasakiman at pagkukunwari ng tao ay hindi kailanman nagbabago. Ginamit nila ang mga murang aral sa moralidad para igapos ako. Pilitin akong ibigay ang lahat ng aking pera at lakas para sa kanila, habang sila mismo ay bulok at marumi hanggang sa kaibuturan. At ang kabulukang iyon ay sa wakas ay nabunyag isang Miyerkules ng hapon na may paparating na bagyo. Noong araw na iyon, mayroon akong napakahalagang pulong kasama ang isang foreign partner para sa isang kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Nang buksan ko ang aking briefcase, nataranta ako nang matuklasan kong naiwan ko ang orihinal na folder ng financial report sa aking mesa sa aming kwarto. Masyadong gipit na sa oras, hindi ko pwedeng utusan ang kasambahay na hanapin ito dahil ang folder ay lubhang kumpidensyal. Walang ibang paraan, kaya't ako na mismo ang nagmamaneho pabalik ng bahay. Mga 2:00 na iyon ng hapon, ang subdivision ay tahimik at maalinsangan. Si Don Alejandro ay may schedule na mag-chess sa kanyang retirement club hanggang gabi. Si Mateo ay nasa isang construction site sa probinsya at ang kasambahay, alam kong pinayagan ni Doña Sofia na umuwi sa probinsya nito mula pa kaninang umaga. Ang bahay ay dapat sanay walang tao o si Doña Sofia lang ang naroon at nagpapahinga. Binuksan ko ang pinto gamit ang aking fingerprint. Isang mahinang beep ang narinig. Pagpasok ko sa makapal na pinto na gawa sa kahoy, isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang sumalakay sa aking dibdib. Ang loob ng bahay ay nakakabinging tahimik, ngunit may isang kakaibang amoy na lumulutang sa hangin. Hindi ito ang amoy ng insenso na madalas sindihan ni Don Alejandro at hindi rin ito ang amoy ng aking banayad na rose perfume. Ito ay amoy ng murang pabango ng lalaki, ang uri ng matapang na amoy na karaniwan sa mga kabataang lalaki na mahilig magparty at magporma. Kinutuban ako, yumuko ako para tingnan ang shoe rack. Sa tabi mismo ng tsinelas pambahay ni Doña Sofia ay isang pares ng Peking branded na rubber shoes ng lalaki. Mayroon pa itong mga bakas ng pulang putik sa suwelas. Sigurado ako, 100%, na hindi ito sapatos ni Mateo o ng aking biyenan. Sila'y laging nagsusuot ng itim na leather shoes. Kaninong sapatos ito? Sino ang pumasok sa bahay nang ang biyenan ko lang ang narito? Dahan-dahan kong hinubad ang aking high heels at naglakad ng nakayapak sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Bawat hakbang, dahan-dahan akong umakyat sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ang pag-usisa na may halong takot ang nag-udyok sa akin na alamin ang katotohanan. Nang makarating ako sa tuktok ng hagdan sa ikalawang palapag, kung saan naroon ang master's bedroom ng aking mga biyenan, isang serye ng mga tunog ang pumasok sa aking tainga na nagpatigas ng dugo sa aking mga ugat. Ang pinto ng kwarto ay bahagyang nakabukas. Mula sa manipis na siwang, narinig ko ang malanding boses ni Doña Sofia, na karaniwang matinis at matalas na nagbibigay sa akin ng mga leksyon tungkol sa pagiging isang mabuting may bahay, ngayon ay malambing, malandi, at puno ng pagnanasa. Kasabay nito ang boses ng isang estrangherong lalaki, garalgal, bata, at puno ng panunukso. Silang dalawa ay nagbubulungan at nagtatawanan sa lugar na dapat sana ay ang pinakasagradong espasyo ni Don Alejandro. Pinigil ko ang aking hininga, idinikit ang aking sarili sa pader, at dahan-dahang sumilip sa siwang ng pinto. Ang tanawin na tumambad sa akin ay halos makasuka sa akin. Si Doña Sofia, ang babaeng laging nagtuturo sa akin tungkol sa kahinhinan at pagiging disente, ay nakasuot ngayon ng isang manipis na pulang seda na panggabi, isang damit na marahil ay itinago niya sa pinakailalim ng kanyang aparador para walang sino man ang makakita. Nakayakap siya sa leeg ng isang binata
na nasa edad 25 o 26. Ang lalaki ay walang pang-itaas. Kitang-kita ang isang malaking tattoo ng dragon sa kanyang dibdib. Ang magaspang niyang kamay ay humahaplos sa likod ng aking kagalang-galang na biyenan. Ngumisi ang binata. Ang tono niya ay puno ng paghingi. Tita Sofia, parang nagiging malamig ka na sa akin lately. Ilang araw na akong nagigipit para sa loan ko sa bangko, pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Balak mo na ba akong iwanan matapos makuha ang gusto mo? Hinaplos ni Doña Sofia ang dibdib ng lalaki. Ang boses niya ay napakalandi. Na nasusuka ako, ikaw talagang demonyo ka. Paano ko naman makakalimutan ang baby ko? Kasi nitong mga nakaraang araw, laging nasa bahay si Alejandro. At saka, napakatalino ng manugang ko. Kailangan kong mag-ingat, huwag kang mag-alala baby. Kahapon lang, pinilit ko ang manugang ko na ibigay ang panggastos para sa buwang ito, kasama pa ang perang ibinigay ni Alejandro para ideposito sa bangko. Mamaya, itatransfer ko sa iyo ang 200,000 pesos para maasikaso mo ang mga problema mo. Okay na ba? Tandaan mo, dapat maging mabait ka at alagaan mo akong mabuti. Ha? 200,000 pesos. Nabingi ako. Ang perang iyon nakakatapos ko lang ibigay sa kanya mula sa aking project bonus, na may dahilan na ipapaayos daw niya ang puntod ng mga ninuno sa probinsya. Lumalabas na iyon pala ang ginagamit niyang pambayad sa kanyang batang kalaguyo. Lumalabas na ang perang pinaghirapan ko, na pinagpuyatan ko, ay ginagamit ng aking biyenan para sustentuhan ang isang lalaki. Ang pandidiri, galit, at puot ay umakyat sa aking lalamunan. Gusto kong sipain ang pinto. Pumasok at pagpira-pirasuhin ang dalawang taksil na iyon. Gusto kong isigaw sa buong subdivision ang tunay na nakakadiring pagkatao ng kagalang-galang na Pangulo ng Catholic Women's League. Ngunit sa sandaling dumampi ang aking kamay sa doorknob, ang aking katinuan ay napigilan ako. Hindi. Kung papasok ako ngayon at gagawa ng eskandalo, tiyak na sisigaw siya. Itatanggi ang lahat. Sa kanyang pagiging tuso, baka pagbintangan pa niya ako na ako ang nagpasok ng lalaki sa bahay para siraan siya. Si Don Alejandro at Mateo ay tiyak na sa kanya papanig. Wala akong anumang camera o voice recorder sa aking kamay. Lahat ng ebidensya ay wawasakin nila. At sa huli, ako ang lalabas na masama, palalayasin sa bahay na walang dala. Sa mundo ng korporasyon, isa akong babaeng nakipaglaban na sa libu-libong giyera. Alam kong para talunin ang kalaban, hindi mo dapat gamitin ang galit. Dapat mong gamitin ang isang malamig na isip para maglatag ng isang perpektong bitag kung saan sila mismo ang kusang papasok at hindi na makakaahon pa. Habang paatras na sana ako para kunan sila ng video, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang telepono sa aking kamay ay bahagyang dumulas at tumama sa gilid ng pader, lumikha ng isang tuyong tunog. Bagamat mahina, sa katahimikan ng lugar, ito'y parang isang pagsabog. Sa loob ng kwarto, ang malanding tawanan ay biglang tumigil. Sino yan? Narinig kong sigaw ni Doña Sofia na may halong takot, kasabay ng kaluskos ng kumot. Pinigil ko ang aking hininga. Ang puso ko'y parang tambol sa bilis. Alam kong nabuking na ako. Hindi na ako pwedeng mag-atubili. Agad akong tumayo ng tuwid, umubo ng sadya, at gumawa ng mabibigat na yabag paakyat ng hagdan na parabang kagagaling ko lang sa ibaba. Inay! Umuwi po ako saglit para kunin ang isang dokumento. Sumigaw ako, sinisikap na panatilihing kalmado at natural ang aking boses. Sa loob ng kwarto, isang kaguluhan ng mga tunog ang narinig, mga nagpapanik na yabag, mga bagay na nahuhulog, at hingal na puno ng takot. Diyos ko! Ikaw! Pumasok ka agad sa aparador. Bilis! Kapag nakita ka niya, patay tayong dalawa. Narinig kong sabi ni Doña Sofia na nanginginig sa takot. Saan? Aling aparador. Masyadong masikip yan, tita. Bulong ng lalaki na nagpapanik. Pumasok ka na. Huwag ka ng maraming tanong. Manatili ka lang dyan. Hintayin mong umalis siya bago kita buksan. Bilis! Narinig ko ng malinaw ang alatiit ng malaking aparador na gawa sa Nara, sinundan ng malakas na pagsara ng pinto nito. Huminga ako ng malalim. Itinulak ang pinto at pumasok.
Si Doña Sofia ay nakatayo sa gitna ng kwarto. Nakasuot na ng isang bathrobe na tumatakip sa kanya mula leeg hanggang paa. Ang buhok niya ay magulo, ang mukha niya ay namumula at basang-basa ng pawis. Ang dibdib niya ay mabilis na tumataas baba. Nang makita niya ako, napatalon siya. Pilit na ngumiti ng isang pilit at kaawa-awang ngiti. "Oh, Isabel, di ba sabi mo may mahalaga kang meeting ngayong hapon? Bakit? Bakit? Bakit ka umuwi ng ganitong oras?" Nagkandautal-utal siya. Ang mga mata niya ay palingalinga sa nakasarang aparador na nara sa sulok ng kwarto. Nanatili akong walang emosyon. Hindi nagpakita ng anumang nararamdaman. Walang imik akong naglakad sa harap niya, dumiretso sa kanyang mesa at kinuha ang aking folder. "Naiwan ko po kasi ang report ko, kaya kailangan kong bumalik. Natutulog po ba kayo, inay? Nagising ko po ba kayo?" Tanong ko, habang ang mga mata ko'y dumadaan sa magulong kama. "Ah, oo, natutulog ako. Bigla kang dumating kaya nagulat ako," sabi ni Doña Sofia, habang nagpapaypay sa sarili para itago ang kanyang pagkataranta. "Sige, kung nakuha mo na ang dokumento, umalis ka na agad para hindi ka malate. Mahalaga yung trabaho mo sa kumpanya." Pinapaalis na niya ako sa lalong madaling panahon. Ang pagkukunwari ng babaeng ito na laging nagmamalinis ay nakakatawa. Kinuha ko ang folder at tumalikod na para umalis. Nakahinga ng maluwag si Doña Sofia, ngunit hindi niya alam na ang palabas ay ngayon palang magsisimula. Nang dumaan ako sa tapat ng napakalaking aparador na gawa sa purong nara, ang paboritong kasangkapan ng aking biyenan na may antigong disenyo at malaking tansong trangka sa labas, bigla akong huminto. Mabilis akong lumingon, iniunat ang aking kamay at isang malamig na tunog ang umalingaw-ngaw. Isinara ko ang mabigat na tansong trangka. Nilak ang dalawang pinto ng aparador mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Doña Sofia, ang mukha niya'y nawalan ng kulay. Sumugod siya na parang baliw, sumisigaw sa takot. "Isabel, anong ginagawa mo?" "Bakit? Bakit mo nilak ang aparador namin ng itay mo?" Lumingon ako sa kanya. Ngumiti ng pinakamaamo at inosenteng ngiti, ngunit ang aking mga mata ay kasintalas ng patalim. "Ay, hindi niyo po ba alam, inay? Kaninang umaga, napanood ko sa balita na laganap daw po ang mga akyat bahay sa subdivision natin. Tumatago raw sila sa mga aparador kapag tanghali, hinihintay na umalis ang may-ari, tapos ninanakaw lahat ng pera at alahas. Ang dami pa namang mahahalagang gamit dito sa aparador na ito. Kailangan ko pong isara para sigurado. Kung hahayaan nating nakabukas, baka may pumasok na daga at sirain ang mga damit ni Itay." Sinadya kong diinan ng salitang daga, habang nakatitig sa namumutlang mukha ni Doña Sofia. Sa loob ng aparador, narinig ko ang isang mahinang kaluskos, tiyak na pinipigil ng lalaki ang kanyang hininga. "Hindi, hindi, hindi na kailangan, anak." Nagmamadaling sabi ni Doña Sofia, sinusubukang buksan ang trangka. "Maganda ang seguridad natin dito, walang magnanakaw na makakapasok. Saka, mamaya kukuha ako ng damit para sa meeting ng CWL. Buksan mo na yan." Sa sandaling dumampi ang kamay niya sa trangka, agad kong hinawakan ito ng mahigpit, sapat na para mapatigil siya. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa, mabilis na nagdial. "Inay, wag niyo po munang buksan," sabi ko sa malamig na boses. "Tumawag po si Itay kanina." Sabi niya, "Parang may anay daw po itong aparador. Baka raw po nasisira na ang kahoy sa loob. Natatakot siyang masira ang mga paborito niyang suit," sabi niya. "Kung dadaan ako dito mamayang tanghali, ilak ko raw po ang aparador, tapos tawagan ko siya para siya na mismo ang mag-check at maglinis mula umpisa hanggang dulo." "Ano?" sigaw ni Doña Sofia. Basag ang boses. "Ang Itay. 5 pre-chant, ungiven be butter. I at side of the pre-chanter 2 of the 9 ant. Ang Itay mo? Pauwi na?" Sakto namang sumagot ang nasa kabilang linya. Inilagay ko sa loudspeaker na may pinakamalakas na volume. "Hello, Isabel? Nandito ako sa club. Naglalaro ng chess. Bakit ka napatawag ng ganitong oras?" "Itay! Umuwi po kayo agad.
Pumunta po kayo agad sa kwarto nyo. Sabi po ni inay, sira na raw po yung aparador nyong Nara. Parang may kakaibang bagay o isang malaking hayop na pumasok at naninira ng mga gamit. Nataranta po si inay, hindi niya alam ang gagawin. Sabi niya, tawagan ko raw po kayo agad para linisin ang aparador dahil may napakahalagang problema. Umuwi po kayo agad baka masira lahat ng mahahalagang gamit nyo. Bawat salita ay binigkas ko ng malinaw, umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Si Doña Sofia ay nakatayo, na parang estatwa, nanginginig ang mga binti, hindi makapagsalita. Ang mukha niya ngayon ay lukot na lukot sa sobrang takot, parang isang bilanggo na nakikinig sa kanyang sentensya. Ano? Ang aparador kong Nara na pinakamamahal ko, sira? Anong ginagawa niyo diyan sa bahay at hinayaan niyong pasukan ng daga? Sige, pauwi na ako. 15 minuto, nandyan na ako. Sabihin mo sa inay mo, huwag niyang gagalawin ang kahit ano. Toot, toot, toot. Natapos ang tawag. Ngumiti ako ng bahagya. Isinilid ang telepono sa aking bulsa. Umatras ako ng isang hakbang, ipinulupot ang aking mga braso sa aking dibdib, pinagmamasdan ang aking kagalang-galang na biyenan habang unti-unti siyang bumabagsak. Ayan! Kita niyo na, inay? Mahal na mahal kayo ni Itay. Narinig lang niyang natataranta kayo, iniwan niya agad ang laro niya para tulungan kayong linisin ang aparador. Sige po, kailangan ko nang umalis para sa meeting ko. Hintayin niyo na lang po si Itay na dumating para linisin yung daga sa loob ng aparador niyo. Tumalikod ako at may kumpiyansang lumabas ng kwarto. Ang tunog ng aking takong ay maritmikong tumutunog sa sahig na marmol. Sa aking likuran, sa marangyang kwartong iyon, ang hangin ay tuluyan ng nagyelo. Isang malakas na bagyo na may pangalang karangalan, kahihiyan, at pagkapahiya ang nagbibilang ng bawat minuto para walisin ang lahat ng pagkukunwari sa pamilyang ito. Ang laro ng paghihiganti ko ay ngayon pa lang nagsisimula. Lumabas ako sa nakakasakal na kwartong iyon. Ang tunog ng aking takong ay maririnig sa malamig na sahig, ngunit wala akong balak na bumalik sa opisina para sa pulong. Isang napakagandang dula, nayayanig sa langit at lupa, ang malapit ng umabot sa kasukdulan. Paano ko, bilang direktor, palalampasin ito? Dumiretso ako sa garahe, pinaandar ang aking sasakyan, at dahan-dahang lumabas sa pangunahing gate para makita ng security camera at ng mga kapitbahay na ako'y umalis na. Ngunit pagkaliko ko pa lang sa kanto ng subdivision, ipinarada ko ang sasakyan sa isang tagong lugar. Pinatay ko ang makina, hinubad ang aking high heels, at pinalitan ito ng isang pares ng flat shoes na laging nakahanda sa trunk ng kotse. Tahimik akong naglakad pabalik sa likurang pinto ng bahay, ginamit ang aking susi para buksan ang pinto ng kusina at dahan-dahang umakyat sa ikalawang palapag. Katabi mismo ng kwarto ng aking mga biyenan ay isang maliit na library. Ang dalawang kwarto ay konektado ng isang makitid na balkonahe na nababalutan ng salamin. Iniwan kong bahagyang nakabukas ang pinto ng library, nagtago sa likod ng makapal na kurtinang pelus at pinigil ang aking hininga habang naghihintay. Mula sa posisyong ito, malinaw kong maririnig ang lahat ng tunog mula sa kabilang kwarto. Ang 15 minutong paghihintay ay lumipas ng tahimik at may pagkalkula para sa akin. Ngunit para kay Doña Sofia sa kabilang kwarto, iyon ay tiyak na 15 minuto ng impyerno sa lupa. Narinig ko ang mga yabag na pabalik-balik sa sahig na kahoy, ang kanyang hingal, ang mga bulong ng pagmumura, at ang malakas na pagkalampag sa pinto ng aparador mula sa loob ng batang kalaguyo na nakakulong. Marahil ay nahihirapan na siyang huminga sa masikip na espasyo at sa amoy ng naphthalene balls sa loob ng aparador na gawa sa purong Nara. Makalipas ang 15 minuto, ang tunog ng makina ng itim na sedan ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw sa labas ng gate, ang bahagyang tunog ng preno, at ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan. Si Don Alejandro ay labis na nagpapahalaga sa mga antigong kasangkapan sa bahay na ito. Ang aparador na Nara ay isang bagay na ipinagawa pa niya sa mga karpintero mula sa Paete, na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Nang mabalitaan niyang sinisira ito ng daga, paano niya mapapanatili ang kanyang kalmado bilang isang retiradong opisyal na laging nangangaral ng moralidad?
Ang mabibigat at nagmamadaling yabag ni Don Alejandro ay umalingaw-ngaw sa hagdanan, papalapit ng papalapit. Ang pinto ng master's bedroom ay biglang bumukas ng malakas. Nasaan ka? Anong nangyari sa aparador kong Nara? May kasambahay tayong naglilinis araw-araw. Paano mo hinayaang pamugaran ng dagayan? Alam mo ba kung ilang buwang pensyon ko ang pinambili ko dyan? Mahal. Mahal. Nandito ka na pala. Walang anuman, mahal. Nagkamali lang ng tingin si Isabel, baka nanlalabo lang ang mata niya. Kakacheck ko lang. Walang daga. Baka tunog lang ng kahoy na nag-expand dahil sa panahon. Bumalik ka na sa paglalaro ng chess. Ako na ang bahala sa maliliit na bagay dito sa bahay. Nakatayo ako sa likod ng kurtina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kanyang pagsisinungaling ay masyadong halata ang nanginginig niyang boses. Ang kanyang mabilis na paghinga. Isang taong mapaghinala at dominante tulad ni Don Alejandro. Paano siya madaling malilinlang ng mga ganoong kasinungalingan? Nababaliw ka na ba? Si Isabel ay isang direktor. Matalas ang isip niya, paano mo sasabihing nagkamali siya ng tingin? Kalokohan. Tabi dyan. Ako ang magche-check. Bakit nakatrangka to? Nasaan ang susi? Ibigay mo sa akin. Mahal. Pakiusap. Huwag mong buksan. Sa loob. Sa loob. Sa loob. Magulo ang mga gamit. Ang mga damit panloob ko. Nakakalat. Kapag binuksan mo, pagtatawanan tayo. Hayaan mo na lang. Lilinisin ko mamaya bago mo tingnan. Huwag mo nang buksan. Pakiusap. Ang tunog ng pag-aagawan ay nagsimulang marinig ng malinaw. Na-imagine ko ang eksena kung saan desperadong niyayakap ni Doña Sofia ang braso ng kanyang asawa. Sinusubukang pigilan si Don Alejandro na lumapit sa aparador. Ngunit habang lalo niyang pinipigilan, lalong lumalakas ang hinala ni Don Alejandro. Ang ego ng isang patriarkal na lalaki ay hindi papayag na pigilan siya ng kanyang asawa sa sarili nilang kwarto. Bitawan mo ako. Ano bang mayroon diyan at kailangan mong itago ng ganito? Kung magulo lang ang gamit, anong nakakahiya doon? Sino pa bang ibang tao dito bukod sa ating dalawa? Baka naman nagtatago ka ng pera dyan? Sinabi ko nang bitawan mo ako bago pa ako magalit. Huwag mong buksan. Nagmamakaawa ako sa iyo, Alejandro. Alang-alang sa ilang dekada nating pagsasama. Pakinggan mo ako. Kahit isang beses lang, huwag mong buksan ang aparador na yan. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Tiyak na sinampal ni Don Alejandro si Doña Sofia para matigil ang pagpigil nito. Ang tunog ng pagbagsak ni Doña Sofia sa sahig, kasabay ng kanyang hagulgol. Ngunit wala akong naramdamang awa. Ang parusang ito ay nararapat sa lahat ng ginawa niya sa akin at sa pamilyang ito. Ang tunog ng metal ay narinig. Si Don Alejandro ay abala sa pagtanggal ng tansong trangka. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Nakatutok ako sa siwang ng kurtina. Ang puso ko'y mabilis na tumitibok, naghihintay sa pagsabog ng bomba. Click! Natanggal ang trangka. Ang mabigat na pinto ng aparador na nara ay bumukas. Isang tanawin na marahil ay hindi na mabubura sa isipan ni Don Alejandro habang siya'y nabubuhay. Ang binatang may tattoo, hubad, maliban sa isang suot na shorts, basang-basa ng pawis at walang kulay ang mukha, ay nakayuko sa sulok ng aparador. Ang amoy ng murang pabango, pawis at naphthalene balls ay kumalat sa buong kwarto. Ang lalaki ay nanginginig sa takot. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Don Alejandro. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Narinig ko ang hingal ng binata at ang hirap na paghinga ni Don Alejandro. Isang lalaking buong buhay na ipinagmalaki ang pangalan ng kanyang pamilya, ang kanyang asawa na isang huwarang pangulo ng CWL, ngayon ay nakikita ang isang lalaking halos kaedad ng kanyang anak na hubad sa loob ng aparador ng kanyang asawa. Ang hubad at maruming katotohanan ay parang isang malaking martilyo na humampas sa kanyang ego. Winasak ang lahat ng imahe ng pagiging disente na kanyang binuo sa loob ng maraming dekada. Ano? Ano to? Sofia! Sino ang walang hiyang to? Bakit siya hubad sa loob ng aparador ko? Magpaliwanag ka. Anong kalokohan ang ginagawa mo sa loob ng bahay na ito? Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Itong bata, tubero siya. Inayos niya ang tubo sa banyo.
Nabasa ang damit niya kaya naghubad siya. Biglang dumating si Isabel. Natakot siyang ma-misinterpret kaya nagtago siya sa aparador. Sumpaman, mahal, wala akong ginagawang masama sa'yo. Isang kaawa-awa at hangal na kasinungalingan. Tubero na nagtatago sa manugang. Ang mga palusot na iyon ay parang nagbuhos ng gasolina sa nag-aalab na galit sa isip ni Don Alejandro. Isang binatang hubad at may tattoo na nagtatago sa aparador at isang asawang nakasuot ng manipis na pulang seda. Kailangan pa ba ng paliwanag? Sumabog ang galit ng lalaking pinagtaksilan. Narinig kong umungol si Don Alejandro na parang isang sugatang hayop. Sinugod niya ang binata, sinabunutan, at kinaladkad palabas ng aparador. Ang binata, na sanay lang sa marangyang buhay, ay walang kalaban-laban sa galit ng isang lalaking niyurakan ang karangalan. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Don Alejandro. Ang tunog ng mga suntok kasabay ng mga sigaw ng binata. Nagpagulong-gulong siya sa sahig, humihingi ng awa. Samantala, si Doña Sofia ay sumugod at yumakap sa mga binti ni Don Alejandro. Umiiyak at nagmamakaawa, sinusubukang iligtas ang kanyang batang kalaguyo. Ang hangal na pagtatanggol na iyon ay lalong nagpagalit kay Don Alejandro. Sinipa niya si Doña Sofia sa sulok, kinuha ang isang golf club at pinaghahampas ang lahat ng bagay sa kanyang daraanan. Ang tunog ng nababasag na salamin, kahoy at mga pagmumura ay umalingaw-ngaw. Ang marangyang kwarto, na dating simbolo ng kapangyarihan at kaayusan ng pamilyang Montenegro, ay naging isang madugong larangan ng digmaan na puno ng kahihiyan. Samantalang abala si Don Alejandro sa pagmumura kay Doña Sofia, mabilis na dinampot ng binata ang kanyang damit at walang sapin sa paa na tumakbo palabas ng kwarto, nagmamadaling makatakas. Sinubukan siyang habulin ni Don Alejandro, ngunit dahil sa kanyang edad at sobrang emosyon, napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap huminga, at napaupo sa gilid ng kama. Nakatayo ako sa likod ng kurtina, pinapanood ang buong trahedya na may malamig na isip at isang pusong manhid na. Ang kasiyahan ay dumaloy sa aking mga ugat, ang aking kagalang-galang na biyenan, na laging gumagamit ng moralidad para saktan ako. Ngayon ay nakahandusay sa sahig, magulo ang buhok, gusot ang damit, umiiyak sa paanan ng isang asawang puno ng pandidiri. Ang maskara ng pagiging disente ay napunit na. Lagi silang nagmamalaki sa kanilang karangalan, sa kanilang pangalan. At ngayon, ako mismo ang nagtanggal ng huwad na karangalang iyon, inilantad ang mabahong amoy mula sa kaibuturan ng tinatawag na disenteng pamilyang ito. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang dula dahil ang pinakaduwag at walang silbing karakter sa kuwentong ito, ang aking asawa, ay hindi pa dumarating. Ang kwarto ay naiwan sa katahimikan, tanging ang hikbi ni Doña Sofia at ang hirap na paghinga ni Don Alejandro ang maririnig. Nananatili akong nakatago sa likod ng kurtina, ang aking telepono ay naka-record mode mula pa kanina. Lahat ng tunog ng kahihiyan, bawat pagmumura, bawat pagmamakaawa, ay nai-record ng perpekto. Makalipas ang 30 minuto, ang tunog ng preno ng kotse ay narinig. Ang mga yabag ni Mateo ay umalingaw-ngaw paakyat. Tiyak na tinawagan siya ni Don Alejandro para masaksihan ang kahihiyan ng inang kanyang sinasamba. Muling bumukas ang pinto. Mula sa siwang ng kurtina, nakita ko si Mateo na natigilan sa pinto. Nanlalaki ang mga mata sa nakitang wasak na kwarto. Ang kanyang amang hirap huminga, at ang kanyang inang nakasuot ng pulang seda na nakahandusay sa sahig. Tumingala si Don Alejandro. Ang mga mata niya'y namumula. Itinuro si Doña Sofia. Ang boses niya'y puno ng galit at kahihiyan. Tingnan mo! Tingnan mong mabuti ang disente at huwaran mong ina kung anong kalokohan ang ginawa niya sa bahay na ito. Pag-uwi ko, nakita ko mismo ang isang batang may tattoo na hubad sa loob ng aparador ko. Dinungisan ng babaeng, yan ang bahay na ito. Sa edad kong ito, matapos ang maraming taon sa gobyerno, sa huli ay kinabitan pa ako ng sungay ng matandang yan. Sabihin mo sa akin, Mateo, may mukha pa ba akong ihaharap sa mga tao? Si Mateo ay nanginginig. Ang kanyang pagiging duwag ay hindi siya pinahintulutan na harapin ang maruming katotohanan. Sa halip na tanungin ang kanyang ina,
Pinili niyang kumapit sa mga kasinungalingan para takasan ang kahihiyan. Si Doña Sofia, na parang isang nalulunod na nakakita ng salbabida, ay agad na nagbago ng kilos. Mula sa pagiging kaawa-awa, bigla siyang tumayo, hinawakan ang damit ni Mateo, at nagsimulang umiyak at mag-artista. Mateo, anak, maniwala ka sa akin. Biktima ako. Sinira ako ng asawa mo. Siya, si Isabel, ang nagpasok ng lalaking yan dito. Natutulog ako. Bigla siyang umuwi kasama ang lalaking yan. Natakot ako kaya hindi ako nakasigaw. Pinilit niyang magtago ang lalaki sa aparador at nilak niya para pagbintangan ako. Sinadya niyang tawagan ng itay mo para siraan ako ng pang-aagaw ng asawa. Anak! Ang asawa mo ay isang ahas! Gusto niyang wasakin ang pamilyang ito. Gusto niya akong palayasin para makuha ang lahat ng yaman natin, anak. Nang marinig ko ang mga walang hiyang kasinungalingan na iyon, halos matawa ako ng malakas. Isang 60 anyos na babae na huling nakasuot ng pulang seda kasama ang batang kalaguyo, ngayon ay kayang-kayang ibato ang lahat ng kasalanan sa kanyang manugang. Ang kanyang pagiging tuso ay lumampas na sa lahat ng limitasyon ng moralidad. Ngunit ang mas kinasuklaman ko ay hindi ang kasinungalingan ni Doña Sofia, kundi ang reaksyon ni Mateo, ang aking asawa. Madali siyang naniwala sa katawa-tawang kuwento. Tumingin siya kay Don Alejandro. Ang boses niya'y nagbago mula sa pagiging taranta patungo sa pagsisikap na pagtakpan ang kasalanan ng kanyang ina. Kailangan niyang protektahan ang huwad na karangalan ng pamilyang Montenegro. Hindi niya tinanong ang kanyang ina tungkol sa pulang damit o kung bakit may estrangherong lalaki sa kanilang kwarto. Nakatuon lang siya sa paggawa sa akin bilang kontrabida. Narinig ko siyang sinasabi kay Don Alejandro na huwag nang palakihin ang isyu na baka marinig ng mga kapitbahay. Iginigiit niyang malinis ang kanyang ina at tiyak na ako, ang manugang na laging may sama ng loob, ang nagplano ng lahat. Sumikip ang lalamunan ko, hindi dahil sa sakit, kundi sa sukdulang pandidiri. Akala ko, kahit duwag si Mateo, mayroon pa rin siyang kaunting kakayahang makilala ang tama sa mali. Ngunit ngayon, sa harap ng karangalan ng pamilya, handa niyang yurakan ang kanyang asawa para lang protektahan ang huwad na imahe ng kanyang ina. Pag-ibig, respeto, responsibilidad, lahat ay basura sa bahay na ito. Sila ay isang kawan ng mga lobo, nabubuhay sa pagkukunwari, at handang sakmalin ang sinumang sisira sa kanilang interes. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Si Mateo tumatawag. Huminga ako ng malalim. Tahimik na lumabas ng library at bumaba sa hagdanan sa likod. Pagdating ko sa aking kotse, isinara ko ang pinto bago sagutin ang tawag. Hello, nakikinig ako, sabi ko sa malamig na boses. Sa kabilang linya, sumigaw si Mateo, puno ng galit, ngunit alam kong ang galit na iyon ay isang takip lamang sa kanyang pagiging duwag at kahihiyan. Nasaan ka? Umuwi ka dito ngayon din. Ang galing mo, Isabel. Natuto ka pang magplano ng maruruming bagay. Nagpasok ka ng lalaki sa bahay para siraan ang inay ko, ano? Gusto mong wasakin ang pamilyang ito? Inaatake sa puso ang itay ko dito. Umuwi ka at lumuhod ka para humingi ng tawad sa kanila. Nakaupo ako sa kotse, nakatingin sa malaking bahay ng mga Montenegro, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kanilang kawalang hiyaan ay walang hanggan. Hindi lang nila ako sinisiraan, gusto pa nilang lumuhod ako para sa kasalanang sila mismo ang gumawa. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagpaliwanag. Sa mga taong sadyang nagbubulag-bulagan, walang silbi ang mga salita. Ginamit ko ang pinakakalmado at pinakamatulis na boses. Mateo, makinig kang mabuti. Una, nasa opisina ako, inaasikaso ang isang kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyon na buwan-buwan ay nagbibigay ng pera para buhayin ang pamilya mo. Pangalawa, wala akong panahon para umupa ng lalaki para sa aliw, hindi tulad ng nanay mo. Pangatlo, kung mas gusto niyong maniwala sa drama ng nanay mo, bahala kayo. Huwag niyo akong isali sa basura niyo. Huminto ako sandali. At isa pa, sabihin mo sa nanay mo na i-check kung may naiwang gamit, yung batang kalaguyo niya
nang magmadali siyang tumakas. Isang payo lang. Paalam. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Ibinaba ko na ang tawag. Sumandal ako sa upuan. Ang mga kamay ko'y mahigpit na nakahawak sa manibela. Wala na akong nararamdamang anumang pagmamahal para sa bulok na pamilyang iyon. Lahat ng pagtitiis at sakripisyo ko sa loob ng 3 taon ay naging abo na. Gusto ng pamilyang Montenegro na gamitin ang kanilang kawalang hiyaan para idiin ako. Sige, oras na para ipakita ko sa kanila kung sino ang babaeng kanilang minaliit. Tiningnan ko ang aking telepono kung saan nakasave ang 30 minutong audio recording na naglalaman ng lahat, ngunit alam kong hindi sapat ang isang recording lang. Kailangan ko ng mga ebidensyang hindi matatawaran, mapapel, mabank transfer. Oras na para suriin ko ang lahat ng daloy ng pera, ang mga kahina-hinalang gastos. Ang pagsisiyasat ay ngayon palang magsisimula. At hindi ko hahayaang makabangon pa ang sinuman sa pamilyang iyon. Habang nakaupo sa kotse, huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Ang galit ay napalitan na ng isang malamig at matalas na pag-iisip. Akala ng pamilyang Montenegro ay kaya nila akong piliting sumuko. Nagkakamali sila. Kapag ang isang babae ay naitulak sa dulo, ang kanyang paghihiganti ay mas mabangis pa sa anumang bagyo. Ang una kong gagawin ay hindi umuwi para makipagtalo. Ang kailangan ko ay matibay na ebidensya. Nag-drive ako papunta sa isang tahimik na coffee shop sa Makati. Umorder ako ng isang tasang itim na kape. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulan ang investigasyon. Si Doña Sofia ay laging nagmamalaki na siya ang namamahala sa pera ng pamilya. Bukod sa malaking pensiyon ni Don Alejandro, buwan-buwan ay kumukuha siya sa akin ng 30,000 pesos para sa panggastos sa bahay. Madalas din siyang humihingi ng dagdag na pera para sa iba't ibang kadahilanan, mga trip, kasama ang CWL, mga handaan, at pagpapaayos ng kung ano-ano. Naniwala ako noon, ngunit ang recording kanina ay gumising sa akin. Ang 200,000 pesos na ipinangako niya sa kalaguyo niya ay tiyak na idinaan sa bangko, at alam ko ang ugali ni Doña Sofia. Hindi siya marunong sa teknolohiya. Ngunit napansin kong madalas niyang gamitin ang isang lumang iPad na hindi na ginagamit ni Mateo. Ngumisi ako. Akala ba niya, maloloko niya ako? Isang marketing expert na sanay sa mga diskarte sa negosyo. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang Family Device Management app. Noong bagong kasal kami, ako ang nag-set up ng buong Wi-Fi network at ng iisang Apple ID para sa lahat ng device sa bahay. Nag-login ako sa iCloud sa aking laptop. Wala pang 10 minuto. Lahat ng data mula sa iPad ni Doña Sofia ay nasa harap ko na. Photo library, browsing history, at ang pinakamahalaga, ang message history sa Viber. Dahil isinabay niya ito sa iPad para mas madaling mag-type, binuksan ko ang Viber at hinanap ang mga kahina-hinalang pangalan. Hindi niya isinave ang pangalan ng kalaguyo bilang baby o mahal. Matalino siya. Isinave niya ito bilang Kuya Jun. Tubero. Isang perpektong takip, ngunit ang mga mensahe sa loob ay naglantad ng isang maruming katotohanan. 6 na buwang pag-uusap, daan-daang malalanding mensahe. Ang lalaking nagngangalang Javier ay palaging nagrereklamo tungkol sa pera, utang, at kailangan ng bagong cellphone. At sa bawat pagkakataon, si Doña Sofia ay nagpapadala ng pera. Mga screenshot ng matagumpay na bank transfer ang ipinapadala niya bilang patunay ng kanyang pag-ibig. Sinisave ko ang lahat ng screenshot ng mga transaksyon, 20,000. At ang pinakahuli, kaninang 2:00 ng hapon, isang transfer na nagkakahalaga ng eksaktong 200,000 pesos mula sa BPI account ni Doña Sofia patungo sa account ni Javier Reyes. Sa kabuuan, ang perang ginastos ni Doña Sofia para sa kanyang kalaguyo sa loob ng 6 na buwan ay umabot sa mahigit 1.2 milyong piso. 1 milyong piso. Iyon ay pera mula sa aking pinaghirapan at perang ipon para sa katandaan ni Don Alejandro. Ngunit, hindi pa iyon sapat para tuluyang wasakin ang kanyang imahe. Kailangan kong patunayan ang kanilang pisikal na relasyon. Naghanap ako sa kanyang email na nakalink sa kanyang Agoda account. At doon, nakita ko ang sandamakmak na hotel booking confirmations, hindi sa mga mumurahing motel,
kundi sa mga 4-star at 5-star hotel sa Tagaytay, Batangas at La Union. Ang mga biyahe na ipinapaalam niya bilang CWL activities o pilgrimage ay mga romantikong getaway pala kasama ang kanyang batang kalaguyo. I-download ko ang lahat ng electronic invoices. Malinaw na nakasulat ang pangalan, Sofia Montenegro, para sa 2 tao, kasama pa ang mga serbisyo tulad ng spa at wine sa kwarto. Inayos ko ang lahat ng ebidensya, ang audio recording, mga screenshot ng Viber, mga bank transfer at mga hotel invoice. Inilagay ko ang lahat sa isang folder na may password at isinave sa 3 magkakaibang cloud accounts. Pagkatapos ng lahat, uminom ako ng kape. Ang pait ay nanatili sa aking dila. Ngunit sa loob ko, isang kakaibang gaan ang naramdaman. Ang mga sandata ay nakakarga na. Ang bitag ay nakalatag na. Bumalik ako sa opisina na parang walang nangyari. Bandang 6:00 ng gabi, muling tumunog ang telepono ko. Si Don Alejandro. Hinayaan kong mag-ring ito ng 3 beses bago ko sinagot. Hello po. Itay. Ang boses ni Don Alejandro sa kabilang linya ay pagod at tila tumanda ng 10 taon. Hindi siya sumisigaw. Malinaw na hindi siya naniwala sa kwento na ako ang nanira sa ina ni Mateo. Isabel, nasa opisina ka pa ba? Kailan ka uuwi? Opo, Itay. Medyo may late po ako. May tinatapos lang po akong malaking kontrata. Nga po pala, noong umuwi ako kanina, sabi ni Inay may malaking daga raw sa aparador nyo. Nalak ko po at tinawagan kayo. Okay na po ba? Nahuli nyo na po ba yung daga? Sinadya kong diinan ang salitang daga. Isang mahabang katahimikan. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Don Alejandro. Wala. Walang daga. Naglolo ko lang yung trangka. Naayos ko na. Magtrabaho ka na lang dyan. At umuwi ka ng maaga para makapagpahinga. Tungkol sa nangyari kanina, huwag mo nang isipin. Ang inay mo, medyo wala sa sarili nitong mga nakaraang araw. Pag uwi mo, tayo-tayo na lang ang mag-usap. Sige po, Itay. Magpahinga na po kayo. Ibinaba ko ang tawag. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tayo-tayo na lang ang mag-usap? Lagi nilang ginagamit ang dahilan na iyon para pagtakpan ang kanilang kabulukan. Sinusubukan ni Don Alejandro na iligtas ang natitirang kahihiyan. Ayaw niyang makipaghiwalay sa kanyang edad. At si Mateo, kasabwat niya sa pagtatakip sa kasalanan ni Doña Sofia. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang kanilang pagpapatawad ay hindi magpapabuti kay Doña Sofia. At higit sa lahat, wala silang karapatang magpasya kung ano ang gagawin ko. Hindi ako gaganap bilang isang sunod-sunurang manugang. Babalik ako sa bahay na iyon, hindi para makipag-ayos, kundi para masaksihan ang kanilang pagkataranta, para maghasik ng takot sa isipan ni Doña Sofia, at para ihanda ang susunod kong pag-atake. Isang pag-atake na sisira sa pamilyang Montenegro. Nang tuluyan, hindi ako agad umuwi. Pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa isang electronic store sa Green Hills. Kailangan kong bumili ng ilang espesyal na kagamitan. Bilang isang marketing professional, alam ko ang kapangyarihan ng audio at video. Bumili ako ng 3 maliliit na hidden camera na may 4G connectivity at high-resolution recording. Bandang 9:30 ng gabi, pumasok ako sa bahay ng mga Montenegro. Ang kapaligiran ay mabigat. Nakita ko si Don Alejandro na nakaupo, tulala, isang ashtray na puno ng upos ng sigarilyo sa tabi niya. Si Mateo ay nakayuko sa sofa, mukhang pagod at duwag. Si Doña Sofia ay wala, marahil ay nagtatago sa kwarto. Nang makita nila ako, tumingin sa akin si Mateo na may halong galit at hiya. Isabel, umupo ka. May pag-uusapan tayo, sabi ni Don Alejandro. Opo, Itay. Ano po yun? Na-check nyo na po ba yung aparador? May nasira po bang damit nyo yung daga? Sadyang inulit ko ang tungkol sa daga. Sinubukan ni Don Alejandro na maging mahinahon. Yung nangyari kanina, hindi pagkakaunawaan lang yon. Napagalitan ko na ang inay mo. Alam kong may masama kang iniisip tungkol sa kanya. Pero anak, lahat ng pamilya ay may problema. Ang inay mo, buong buhay niyang inalagaan ang pamilyang ito. Hindi natin pwedeng burahin ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali.
Nakikinig lang ako. Former user minus. Ginamit niya ang salitang hindi pagkakaunawaan para ilarawan ang pagdadala ng kalaguyo sa sariling kwarto. Nagsalita na rin ako sa kanya. Nangako siyang hindi na ako gagambalain. Bilang kapalit, ipinangako niya na ako na ang mamamahala sa pera ng pamilya. Iyon ay isang suhol para sa aking pananahimik. Ngunit hindi ko kailangan ang pera nila. Ang kailangan ko ay hustisya. Pero para hindi sila maghinala, nagpanggap akong pumayag. Kung yan po ang sabi nyo, Itay, susunod po ako. Ang gusto ko lang po ay kapayapaan sa pamilya. Tumango si Don Alejandro. Nagkunwari akong pagod at umakyat na sa kwarto. Kinabukasan, habang wala pa sila, sinimulan kong ikabit ang mga kamera. Isa sa halaman sa sala, isa sa tissue box sa kusina, at ang pinakamahalaga, isa sa bookshelf sa opisina ni Don Alejandro. Lahat ay konektado sa aking telepono. Ngayon, lahat ng kanilang mga kasinungalingan at plano ay mapapanood ko ng live. Akala nila, natapos na ang lahat. Nagkakamali sila. Ang palabas ay ngayon palang magsisimula. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ay tahimik. Ngunit ito ay katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Si Doña Sofia ay naging mailap. Si Don Alejandro ay naging mas mahigpit sa pera. Si Mateo ay nanatiling tahimik. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Isang linta tulad ni Javier ay hindi basta-basta bibitaw. At tama nga ako. 5 araw ang lumipas, isang Biyernes ng hapon, nakatanggap ako ng alert mula sa security camera app. Binuksan ko ito. Nakita ko si Doña Sofia sa sala, umiiyak habang kausap sa telepono si Javier na naka-loudspeaker. Ang boses ni Javier ay hindi na malambing. Ito'y malamig at puno ng pagbabanta. Sofia, akala mo matatakasan mo ako? Kung ibablock mo ang numero ko, gagamit ako ng iba. Kung hindi ka magbabayad, pupuntahan kita dyan mismo sa bahay mo. Yung mga tadyang ko, binali ng asawa mo. Paano mo ako babayaran? Javier, pakiusap, patawarin mo na ako. Nalaman na ng asawa ko. Kinuha niya lahat ng pera ko. Wala na akong maibibigay sa'yo. Ngumisi ako. Ang karma ay mabilis. Walang pera? Sabi ni Javier na may pangiinis. Nakatira ka sa mansyon, manugang mo direktor, tapos sasabihin mong wala kang pera? Makinig ka, Sofia. Bigyan mo ako ng 600,000 pesos hanggang sa makalawa. Yan ang bayad para sa pananahimik ko. 600,000? Nababaliw ka na ba? Hindi pa. Alam mo ba? Lahat ng ginawa natin sa hotel, naka-video. Lahat ng mensahe mo, lahat ng hubad na litrato mo, naka-save sa iCloud. Kung hindi ka magbabayad, ipapadala ko lahat yan sa asawa mo, sa anak mo, sa manugang mo, at lalo na sa opisina ng CWL. Tingnan natin kung may halaga pa ang pangalan ng pamilya nyo. Nang marinig ito, bumagsak si Doña Sofia. Nahulog ang telepono. Napasigaw siya sa sahig. Diyos ko! Ang tanga ko! Papatayin niya ako! Alejandro, patayin mo na lang ako. Pinatay ko ang monitor. Si Javier ang pinakamagaling na alas na ibinigay sa akin ng tadhana. 600,000 pesos. Isang malaking halaga para sa isang babaeng kontrolado na ng asawa ang pera. Ano ang gagawin niya? Mangungutang? Ibebenta ang mga alahas? Mahahalata. Isang paraan na lang ang natitira ang pinakamarumi, ang pagnanakaw. At ang target niya ay walang iba kundi ako, o mas tamang sabihin, ang joint savings account namin ni Mateo. Alam kong ang susunod niyang hakbang ay ang gamitin ang kanyang anak. Gagamitin niya ang lahat ng drama para pilitin si Mateo na nakawin ang pera ko. Napangiti ako ng mapait. Tingnan natin kung mananaig ang pagmamahal ng isang ina o kung ang kaduwagan ni Mateo ang magiging sanhi ng pagguho ng kanilang mundo. Naghanda ako ng isang bitag, naghihintay na lang na sila mismo ang pumasok. Tama ang hinala ko. Noong Sabado ng hapon, sinadya kong sabihin kay Mateo na may meeting ako sa labas ng syudad. Si Don Alejandro ay may sariling lakad. Muli, ang malaking bahay ay naging entablado para sa mag-ina. Bandang 3:00, nakatanggap ako ng alert mula sa kamera sa opisina. Pinanood ko sa laptop, kinaladkad ni Doña Sofia si Mateo papasok sa opisina at nilock ang pinto. Umiyak siya ng husto. Mateo, anak, mamamatay na ako.
Tinatawagan ako ni Javier. Hinihingan ako ng 600,000. Kung hindi, ikakalat niya lahat ng video at litrato ko. Natigilan si Mateo. Ano? Video? Totoo pala lahat? Bakit inay? Ngunit si Doña Sofia ay isang magaling na aktres. Lumuhod siya at niyakap ang mga binti ni Mateo. Mali ako, anak, pero ako pa rin ang nanay mo. Hahayaan mo ba akong mamatay sa kahihiyan? Kung malalaman ito ng itay mo, mamamatay siya sa atake. Masisira ang pamilya natin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kahinaan ni Mateo, ang kanyang pride at ang pangalan ng pamilya. Pero, saan ako kukuha ng 600,000? Dito na inilabas ni Doña Sofia ang kanyang tunay na plano. Meron kang pera, Mateo. Yung joint savings account niyo ng asawa mo, alam kong may mahigit 2 milyon doon. Ikaw ang asawa. May karapatan kang mag-withdraw. Kunin mo lang ang ID mo at pumunta sa bangko. Ako na ang bahala sa iba. Pinanood ko sila sa aking laptop, ang mga kamay ko'y nanginginig sa galit. Ang perang iyon ay para sa aming magiging anak. At ngayon, ipinag-uutos ng biyenan kong nakawin ito para ipambayad sa kanyang kalaguyo. Ang kanilang kawalang hiyaan ay walang kapantay. Hindi pwede, inay. Nasa kanya ang passbook. At kapag nalaman niya, magwawala yun, sabi ni Mateo. Ang tanga mo. Nasa safe sa kwarto niyo ang passbook. Alam ko ang password. Kukunin ko para sa'yo. Pumunta ka sa bangko. Sabihin mong nawala ang passbook at mag-withdraw ka gamit ang ID mo. Pera niyo namang mag-asawa yan. Kung mag-away man kayo, mas mabuti na yun kaysa masira ang buong pamilya natin. Pakiusap. Anak, iligtas mo ako. Isang plano ng pagnanakaw ang nabuo sa harap ko. At sa huli, pumayag si Mateo. Sige, inay. Pero ito na ang huli. Pinatay ko ang laptop. Ang sakit ay wala na. Napalitan na ito ng yelo. Akala mo, Mateo? Ganun kadali nakawin ang pera ko? Agad kong tinawagan ng aking abogado, si Attorney Santos, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Tito, si Isabel po ito. Kailangan ko po ng tulong nyo para mag-file ng injunction at i-freeze ang isang bank account. Agad-agad po. Ang laro ng katotohanan at parusa ay ngayon palang magiging marahas. Pinanood ko sa kamera habang kinukuha nila ang passbook mula sa safe. Kalmado lang ako. Ang paglalagay ng passbook sa safe ay bahagi ng aking bitag. Alam kong alam ni Doña Sofia ang password. Hinyaan ko ito doon bilang pain. Agad akong pumunta sa opisina ni Attorney Santos. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensya, ang mga video, audio, a screenshot. Tahimik siyang nakinig. Halatang nagulat sa tindi ng kanilang kasamaan. Ano ang plano mo, Isabel? Tanong niya. Gusto kong makipag-divorce dito. At gusto kong pagbayaran nila ang lahat. Tama ang desisyon mo, pero kailangan nating pigilan ang pag-withdraw ni Mateo. Ngumiti ako. Naunahan ko na po sila, tito. Nag-set up ako ng 2-factor authentication. Anumang withdrawal na higit sa 50,000 ay kailangan ng OTP mula sa cellphone ko. Tumawa si Attorney Santos. Matalino ka talaga. Pero kailangan pa natin ng mas matibay na hakbang. Agad niyang inatasan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang mga dokumento para i-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts. Ipinanotaryo namin ang lahat ng digital evidence at inihanda namin ang divorce petition. Habang ginagawa namin ito, sunod-sunod na pumasok ang mga text mula sa bangko. Your OTP for a 600,000.00 withdrawal is... Si Mateo ay nagpapanik na sa bangko. Sunod-sunod din ang tawag niya, ngunit hindi ko sinasagot. Hayaan siyang magdusa. Sa huli ng hapon, tapos na ang lahat ng papeles. Ang freeze order ay ipapadala sa Lunes. Ngayon, may isa pa akong mahalagang gagawin. Sa darating na weekend ay ang 65 na kaarawan ni Don Alejandro. Isang malaking selebrasyon ang inihanda. Imbitado ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. At ako, bilang manugang, ang inatasan na gumawa ng isang video tribute na ipapalabas sa party. Gusto ko ng isang enggrande at madamdaming video, Isabel, sabi ni Doña Sofia. Ngumiti ako. Masusunod po, inay. Bibigyan ko kayo ng isang video na hindi niyo malilimutan. Dumating ang araw ng party
Ang pamilyang Montenegro ay dumating na nakabihis ng magara. Si Don Alejandro ay mukhang masaya. Si Doña Sofia ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Si Mateo ay sumusunod lang. At ako, suot ang isang eleganteng bestida, ay gumanap bilang isang perpektong manugang. Nagsimula ang programa. Pagkatapos ng mga talumpati, oras na para sa video tribute. Tahimik akong pumunta sa likod, kung saan naroon ang sound system, ang technician, na binigyan ko na ng malaking tip, ay tumango sa akin. Ang USB na naglalaman ng espesyal na video ay nakasaksak na. At ngayon, panoorin po natin ang mga masasayang alaala ng pamilyang Montenegro. Sabi ng MC. Umakyat sa stage ang pamilya, naghihintay ng mga palakpak. Ngumiti pa sa akin si Doña Sofia, isang ngiti ng tagumpay. Nagsimula ang video, mga lumang litrato, masayang musika, ngunit bigla. Naputol ang musika. Ang screen ay naging itim, at pagkatapos ay bumalik na may ibang imahe. Hindi na mga litrato, kundi isang screenshot ng Viber message. Baby, wala si Alejandro bukas. Punta ka dito sa bahay. Miss na kita. Okay, tita. Pero medyo gipit ako ngayon. Baka pwedeng 100K muna? Basta alagaan mo ako mabuti. Ang buong hall ay natahimik. Daan-daang mga mata ang nakatutok sa screen. Sa stage, natigilan si Don Alejandro. Nanigas si Mateo. At si Doña Sofia. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Patayin yan! Sino ang gumawa niyan? Patayin niyo. Sigaw niya. Ngunit nadapa siya sa pagtakbo. At nagpatuloy ang video, mga bank transfer, mga hotel invoice sa pangalan ni Sofia Montenegro. At ang pinakamatindi, ang video mula sa hidden camera kung saan umiiyak siyang nagmamakaawa kay Javier. At ang video kung saan nila pinaplano ni Mateo ang pagnanakaw. Sumabog ang hall sa ingay. Mga bulungan, mga pagmumura. Ang mga kamag-anak ay naglabas ng cellphone para mag-video. Si Don Alejandro, ang lalaking pinahahalagahan ng karangalan, ay napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak, walang malay. Nagsimula ang kaguluhan. Mga sigaw, pagtawag ng ambulansya, iyak ni Doña Sofia. Lumabas ako mula sa dilim, tahimik, kalmado. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Lumapit ako kay Mateo, pinulot ang nahulog niyang telepono. Tumawag ka ng ambulansya. Kailangan ng itay mo ng doktor, hindi ng kaduwagan mo. Tumingin sa akin si Doña Sofia na may sukdulang galit. Hayop ka! Sinira mo ang pamilya namin! Itinulak ko siya ng bahagya. Hindi ko kayo sinira, Doña Sofia. Inilabas ko lang ang katotohanan. Kayo mismo ang sumira sa sarili nyo. Humarap ako sa mga bisita. Ito po ang disenteng pamilya na hinahangaan nyo. Isang biyena na nambababae gamit ang pera ng asawa at manugang. Isang asawang duwag na kasabwat sa pagnanakaw. Sabihin niyo sa akin, kung kayo ang nasa lugar ko, mananatili pa ba kayo sa impyernong ito? Dumating ang ambulansya. Habang paalis na sila, tinawag ko si Mateo. Mateo, hintayin mo ang tawag ng abogado ko sa Lunes. Ipapadala niya ang divorce paper sa opisina mo. Wala ka ng takas. Natigilan siya. Ang mukha niya'y puno ng takot. Humarap ako sa mga naiwang bisita. Paumanhin po sa abala. Bayad na po ang lahat. Maaari na po kayong magpatuloy. Tumalikod ako at umalis. Ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Lunes ng umaga, 9:00. Pumasok si Mateo sa opisina ko. Kasama ang isang abogado. Mukha siyang miserable. Kalmado lang akong nakaupo. Sa harap ko ay si Attorney Santos, kasama ang 2 folder. Ano to, Isabel? Nasa ospital si Itay. Si inay nagkakasakit, tapos ito ang gagawin mo? Sabi ni Mateo. Nandito tayo para ayusin ang problemang ginawa nyo. Sabi ni Attorney Santos, Mr. Montenegro, ito ang divorce petition. Ang kasalanan ay nasa panig mo. At ito naman ang pangalawang folder. Ito ang financial report ng kumpanya mo. Noong nalulugi ka, si Isabel ang nag-invest ng 15 milyong piso, katumbas ng 75% ng shares. Lahat ng malalaking proyekto mo, galing sa koneksyon niya. Ano ang gusto mong palabasin?
Sigaw ni Mateo. Ngayong umaga, opisyal ko nang wini-withdraw ang 15 milyon kong investment. Lahat ng kliyente mo, pinutol na rin ang kontrata. Ang kumpanya mo, ngayon, ay isang bangkay na lang na baon sa utang. Hindi mo pwedeng gawin yan. Malulugi ang kumpanya. Ang sama mo. Masama? Noong pinaplano niyong nakawin ang pera ko para sa kalaguyo ng nanay mo, hindi ba masama yun? Pumirma ka sa divorce papers? Umalis ka ng walang dala at hahayaan kitang harapin ang mga utang mo. Kung hindi, idedemanda kita ng estafa, nanginginig si Mateo. Ang abogado niya ay hindi makapagsalita. Sa huli, pinirmahan niya ang mga papel. Magsisisi ka dito, Isabel, sabi niya bago umalis. Hihintayin ko yan, sagot ko. Paalam. Ex-husband, mga minamahal na tagapakinig ng Taksil at Luha, ang araw na iyon ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula. Nalaman ko na ang pagtitiis ay hindi laging solusyon. Ang aral na gusto kong ibahagi, lalo na sa mga kababaihan, ay huwag kailanman isuko ang inyong kalayaan para sa isang pekeng kapayapaan, ang inyong pinaghirapang pera, ang inyong boses at kalasag. Gamitin niyo ang batas para protektahan ang inyong sarili. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Ngayon, habang nakatayo ako sa aking penthouse, tanawang buong syudad, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na ako mismo ang lumikha. Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa inyo, mag-iwan po ng like, comment, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Taksil at Luha para sa mas marami pang makabuluhang kuwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway lagi kayong magkaroon ng isang malamig na isip, isang mainit na puso, at isang mapayapang kalangitan sa inyong buhay.